Noon pong huling maisog rally na itong mga kampon ng kadiliman, ang lakas ng loob, no? Ang kapal ng mukha na itong si Harry Roque na sabihan ang administrasyon, o di ba? Na kampon daw ng kadiliman. O ano kayo? Kampon kayo ng ano? Di ba? Sige, kung administrasyon ni Marcos Jr. at ang mga loyalista ay sinasabi mong kampon ng kadiliman, kayo po, ano? Alam namang kampon kayo ng liwanag. Dahil, abay, alam niyo naman kung sino ang liwanag ng ating bansa. Yun po ay kaming mga kakamping. Kung pareho kayong nasa kadiliman, bahala kayo. Pero, how dare you say na merong or ang ibang grupo ay kampo ng kadiliman, Mr. Harry Roque? Kung ang nakikita ng taong bayan, mga kababayan nating nag-iisip ng tama, ay kayo ang totoong pasakit, kayo ang totoong salot ng ating bansa. Kayo ang panggulo sa ating bansa. O di ba kayo ang kampo ng kadiliman nga? Sabi niya dito, wala daw utang na loob ang nasa Malacanang. Utang na loob. Diyan kayo nabubuhay. Kailangan talaga ay isipin niyo na kayo ay may utang na loob. Minsan talaga nakakapanggigil din yung utang na loob pagdating sa mga politikong ito. Yung utang na loob, kaya kahit anong kasamaan ang ginagawa ng kanilang pinagkakautangan ko ng loob, ay hindi magsasalita yung mga yan. Ito tolerate ng mga yan. Yan po ang masaklap na katotohanan dito sa atin. Yung utang na loob, ay kung bukal sa puso mo ang pagtulong sa isang tao, halimbawa, utang na loob pa ba yun? Talaga lang? Hindi ka ba nasatisfy na nagtulungan kayo, halimbawa, tinulungan mo ang isang tao, halimbawa, dapat doon pa lang, gratifying na para sa iyo yun eh. Self-gratifying na yon. Kontento ka na sana doon. Pero yung aasa ka pa buong buhay na kailangan ay tanawin ng utang na loob ng tinulungan mo, ang ginawa mo, ay hindi totoong pagtulong ang in the first place ang ginawa mo. 'Di ba? So nasaan daw ang utang na loob ni Marcos Jr.? Dahil yun nga, kiniklaim na itong kampo ng mga Duterte na kaya nanalo itong si or nasa Malacanang ngayon ay dahil nga daw kay Sara Duterte. Kung si VP Sara ang tumakbo daw na presidente, hindi ka presidente ngayon, edi sana pinatakbo nyo kasi. Para magkaalaman sana dahil kung totoong tumakbo ng panahon na yun, kung totoong tumakbo ng panahon na yun, ito si Sara Duterte at kalaban niya si Marcos Jr. at si Atty. Leni Robredo. O di ba? Nilampasa sana kayo pareho ni Atty. Leni Robredo. So tama ka dito sa puntong ito, Mr. Harry Roque. Kung si VP Sara ang tumakbo na presidente, hindi ka sana presidente ngayon. Ang tinutukoy niya ay ang nasa Malacanang. Totoo. At kung talagang tumakbo nga itong si Sara Duterte, pareho silang hindi presidente ngayon. At ang totoong presidente ngayon ay si Atty. Leni Robredo. Yan po ang napakalaking kalokohan na ginawa nyo. Ninakaw nyo ang pagka-presidente kay Atty. Leni Robredo at lalong ang matindi dyan, ninakawan niyo po ng pagkakataon ng ating bansa, ang ating mga kababayan para mapabuti ang buhay at para kahit papano ay maiangat ang kalidad ng ating bansa sa maraming larangan. O diba? Yan po ang ninakaw niyo. Kayong mga Duterte at idamay na rin natin siyempre ang mga loyalista na noon naman ay naging uto-uto sa mga Duterte. O diba? Matindi rin. Wala daw utang na loob. Yan. Diyan kayo nabubuhay. Tutulong kayo sa kapwa. Halimbawa, lahat ng aksyon na gagawin nyo ay kailangang forever na magkakaroon ng utang na loob. Yung taong involved, taong tinulungan nyo. Ganon? Abay, ugaling mga honghang etong mga ito. Ugaling mga sakim ang ipinapakita nyo po. Good luck!